Kawawa mga kababayan natin dahil abala ang Philippine Navy at United States Navy sa Bao de Masinloc, napapabayaan na ang ilang bahagi ng West Philippine Sea. Tulad ng nangyayari ngayon sa Sabine Shoal, ikwinento ng ilang kababayan ang nararanasan nilang tahasang pangaharas ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Dati-rati daw hindi ganito ang sitwasyon nila, pero ngayon pahirapan na ang kumita ng pera sa panghuhuli. Lumalaban naman daw sila sa Chinese Coast Guard. Pero pag napikon na daw ang China, nagbababa sila ng mga speedboat at sobrang lakas daw ng alon, umaalis na lang daw sila. Kaysa naman daw lumubog ang kanika nilang mga bangka. Nila, ibablock ka na nila. Tapos pag hindi pa rin ko alis, bababa sila ng mga service nila, tinatawag namin na spinboat, uhuyog yung bangka sa sobrang lalaki ng alon para magalis na lang kami. Kaya ginagawa namin, kami na lang umiiwas. Sobrang kawawa daw ng sitwasyon nila pag wala ang Philippine Coast Guard at BIFAR. Para daw silang nagnanakaw sa sarili nating teritoryo. Ang pinakamalala pa daw na nangyari sa kanila, binomba daw sila ng water cannon. Kani-kanina nga lang daw bago dumating ang Philippine Coast Guard, itinataboy daw sila at pinagbabanta ang bobombahin. Buti na lang daw at dumating ang PCG at BIFAR. May magbabantay sa kanila habang nanguhuli sila ng isda. Iling teritoryo natin tayo para tayong magnanakaw ng isda dito. Tayong dapat makinabang ito, sila ang nakinabang. Nagbababa sila ng mga speedboat nila, ikot-ikutan kami sir. Kanina, munti kami mga water cannon kanina. Lumayo, nag-iwas na lang kami sir. Hindi lang daw umaga nangaharas ang China. Kahit gabi, grabe daw ang pambubuli nila. Sobrang kaawa-awa nga ang kalagayan ng mga Pilipino, di ba? Tapos yung ilang mga senador bulag-bulagan at kumakampi pa din sa China. Ayan guys, grabe, halos banggain kami oh. Ayan guys, talagang sinundan kami ng Navy ng China. Grabe ang flashlight, nakakabulag. Bantay sarado ng Philippine Coast Guard at BIFAR ang mga mangingisda. Bago dumating ang Pilipinas, hinaharas ng Chinese speedboat ang ating mga kababayan. Tumigil lang ang China nang dumating ang Pilipinas. Bumarikada kasi ang barko ng PCG at BIFAR. Humarang para hindi tangkain ng China ang guluhin ng panghuhuli. Sa radio broadcast din ng PCG sa mga kababayan, sige manghuli kayo, babantayan kayo ng ating hanay. Narito muli ang BIFAR at Philippine Coast Guard upang magbigay ng serbisyo publiko sa inyo na manatili at magpatuloy po tayo mangisda sa West Philippine Sea. Mabuhay ang mga bayaning mangingisda. West Philippine Sea, atin ito. 10 Chinese Coast Guard at 10 Chinese Maritime Militia ang nanggugulo. Matagumpay naman ang pagharang na ginawa ng Pilipinas sa China. Matagumpay din ang pangisda ng ating mga kababayan hanggang sa makauwi ito ng Palawan. For Skoda Shoal, we were able to support 40 Filipino fishing boats. Ang ating pong mga miyembro ng Philippine Coast Guard and the BIFAR really stood their ground, did terrific seamanship skills for them to be able to reach the Filipino fishermen. Walang Philippine Navy na rumesponde. Nakatutok nga kasi sila sa Bao de Masinloc na balak ng China ng tayuan. Pero makakaasa raw ang ilang kababayang mangingisda, dadating ang Philippine Navy para suportahan sila. Ito nga ang pinakamahirap sa sitwasyon ng Philippine Navy. Wala tayong gaanong barkong pandigma na re-responde, kaya mabagal ang kanilang pagdating. The action of the AFP right now is to push back, to address all actions and all narratives. For false narratives, we address them outrightly. For physical encroachment into our maritime domain, we have our patrol plans by sea and by air. Kayo, anong inyong reaksyon sa kwento ng ating mga kababayang nahaharas ng China? I-komento sa baba ang inyong saloobin.